Kamusta mga senpai? Ngayon ang tatalakayin nga natin ay patungkol sa chapter 6 and 7. Mapapakita dito yung pagsasanay ni Katsumi Orochi at ni Baki Hanma. Then kung paano yung gagawing aksyon ni Mitsunari Tokugawa para ma-fully perfect ang pag-resurrect ni Miyamoto Musashi. Ang title nga nito ay Premonition and Throbbing. So bago nga tayo magpatuloy, recap muna natin yung previous chapter. Napakita nga sa nakaraang chapter yung pagkikita ng Prime Minister ng Japan at ni Mitsunari Tokugawa. Pinaplano nga nilang pumunta sa sekretong laboratorio na mga Prime Minister sa kanyang nasilayan sa kadahilan ng napakalaki ng laboratorio na ito at nakalocate talaga ito sa ilalim ng lupa. Kaya hindi ito basta-basta mapupuntahan ng mga ordinaryong tao lamang. Ang plano nga ni Mitsunari ay muling buhayin ang the strongest samurai ng Japan. Walang iba kundi si Musashi Miyamoto. Nag-hire nga siya ng isang scientist upang pag-aralan ito at tulungan siya para maging posible ang lahat. Then naging matagumpay naman dahil perpekto nilang naklon si Musashi at nakalagay ito sa isang chamber. Pero kahit naklon nila ito ay malayo pa rin sila sa katotohanan dahil walang sariling kaisipan na bilang Musashi ang naklon nila. Kaya't gumawa ng paraan si Mitsunari upang humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Sabuko Tokugawa. Masasaksihan nga natin sa chapter na ito na si Katsume ay nag-iinsayo kasama si Goki Shibukawa. Kahit nga putol na kanyang kanang braso, all throughout ay binibigyan niya ng pansin ang pagpapalakas sa kanyang mga paa. Kung mapapansin nyo nga dito sa nagaganap na sparring nila, ang lahat ng attacks na ginamit ni Katsume ay nanggagaling sa kanyang mga paa. Dahil ito na lang yung pinaka main offense niya na magagamit sa mga paglalaban. Winika pa nga ni Shibukawa na si Katsume na nga daw ay malaki yung potential nito at kayang ma-reach ang perfection ng style na ginagamit nila sa dojo. Kahit para kay Shibukawa, si Katsume na ang mag-heritate sa next generation. Nag-disagree nga si Katsume dito sa kadahilan ng pag si Shibukawa nga daw ang nagsalita ay hindi ka panipaniwala. Kaya napataho na lang si Shibukawa. Naging malaking impact nga para kay Katsume yung mga nangyari sa kanya matapos yung paglalaban ng ama at anak which is si Baki at si Yujiro Hanma. Sa kadahilan ng hindi siya sanay mawala ng lakas ng loob o magkaroon ng anxiety sa kanyang sarili. Dahil ang importanteng parte ng kanyang katawan ay hindi na masasaksihan ng kanyang kasaysayan. Yung nire-refer niya nga dito ang kanyang kanang braso para makapag-perform pa ng karate. Kaya para sa kanya hindi ito yung magiging dahilan para sumuko siya sa kanyang pangarap. Sa kadahilanan nga mga senpai, may potential talaga si Katsume. Malas niya nga lang ay natalo siya kay Pickle. Sumagot naman si Shibukawa na parehas lang daw yung nararamdaman ni Katsume sa kanyang ama at si Master Motobe. Sa kadahilan ng kahit kinikilala silang malakas ay patuloy pa rin sila sa pag-iinsayo dahil para nga sa kanila ang pagkakaroon ng will ay magbibigay sa kanila para malagpasan ang kanilang limitasyon. Pinapakita rin sa ibang panel yung ibang karakter na nag-iinsayo at tumatak sa ibang kapalaran. Same kay Jack Hanma na patuloy rin sa kanyang pag-training. Even si Retsu ay pumunta ng Amerika para kumalaban ng ibang fighter at masukat ang kanyang lakas. Tinanong naman ni Katsume kung si Shibukawa nga daw ay kaparehas sa kanila. Yung naging tugon nga ni Shibukawa ay hindi na siya mahalin tulad sa mga fighter na tinutukoy niya. May kadahilanan naman rin si Shibukawa kaya nagkaganon. Then naputol yung panel dito at dadako tayo sa bahay ni Baki Hanma. Kung mapapansin nyo nga ay puno ng vandalism ang bahay ni Baki. Dahil sinabi niya nga yung mga taong hindi kayang labanan siya ay ginagawa na lang yung ganitong gawain upang masabi yung galit nila kay Baki na hindi nila ito gusto. Mamataan nga natin si Baki na nakahiga sa kanyang maliit na underground room dahil nga ito sa kanya kapaguran sa pag-iinsayo. Habang nakahiga nga si Baki Hanma, may kung anong bagay nga siyang narinig at patuloy itong lumalakas kaya bumangon siya para malaman ito. Nagtaka na nga rin ang ating bida sa kadahilan na nakakarinig siya ng pagtibok ng puso. Inaakala niya pa nga na galing ito sa kanya pero hindi. Patuloy nga ito mga senpai kaya naiirita na si Baki at tinakpan ng kanyang tenga. Paghinala nga ni Baki yung narinig niyang tunog ay galing sa isang fighter pero hindi niya tukoy kung sino. Pero alam ni Baki na hindi ito basta-bastang ordinaryong tao lamang. Bali nga yung misteryosong tao tinutukoy ni Baki ay walang iba kundi
kundi si Musashi Miyamoto. Dito nga natin napagtanto yung superhuman ability ni Baki na masense yung delikadong tao. Even hindi niya pa ito nakita, then sa kabilang banda naman ay magkakaroon ng onting flashback sa nagaganap na pananaliksik sa katawan ni Miyamoto. Mamataan nga natin si Mr. John Hona at ang kanyang alalay na pinag-aaralan yung kaunting parte ng spinal bone ni Musashi. Winika pa nga ni Mr. John ang buto nga daw ni Musashi ay mahalin tulad sa isang malaking pusa o we consider na lion dahil sa kakaibang postura ng buto nito. Even nga ang alalay ni Mr. John ay namangha para nga sa kanya ay isa itong abnormal specimen. Pinakita nga sa panel na ito yung reason dahil nga daw sa evolution. So mahalin tulad nga natin yung buto ni Musashi kay Pickles na may unting pagkakaiba sa ordinaryong buto ng tao sa modern era. Kaya for sure na may superhuman strength rin itong taglay na parehas kay Pickles. Dagdag pa ni Mr. John, kung makikita nga natin sa drawing ng Japan about kay Musashi, ang expression ng kanyang mga mata ay kaparehas nga daw sa isang devil na nakatingin sa iyo. Then sa next panel ay papakita yung current situation ni Baki Hanma matapos yung training niya sa underground room. Muli nga siya nag-iinsayo at tumatakbo ng 40 kilometers. Kung mapapansin nga natin ay marami ng pawis ang lumalabas sa katawan ni Baki. Pero sa isip-isip ni Baki, nanid niyang igalaw ang kanyang katawan na dapat hindi siya uminto sa kanyang pagte-training. Natawa nga ako dito mga kaibigan dahil sa mismong training niya ay still nakaramdam pa rin ng pagkabagot ang ating bida. Sabay napaisip nga si Baki na kung anong mangyayari sa kanya in the future. Then dito nga ay muli tayong ibabalik kanila Mr. John Hona. Nagawa na nga nilang mahatid sa gitna ang maliit na bahagi na spinal bone ni Musashi. Then guess what mga senpai? Naging successful yung prediction ni Mr. John na merong soft tissue o fresh specimen ang buto na ito. Kaya't napaiyak na lamang siya dahil hindi nga daw ito isang mami lang na isang buto. Kung hindi, meron pa ring fresh part na katawan ng tao na makakatulong sa kanilang pananaliksik kay Musashi Miyamoto. Sa sobrang tuwa nga ni Mr. John ay winasiwas niya ang tools na ginamit niya sa paghati sa buto ni Musashi at binigkas niya ang katagang sila ang magiging magulang ni Musashi Miyamoto. So yung minimining niya nga dito na siya ang magre-reborn kay Musashi sa modern era na ito. Naging kapanamik-namik nga yung mga nangyayari dahil ang lahat ng mga karakter ay may kanya-kanyang ginagawa para ma-improve pa nila yung strength and capabilities nila. At naging exciting pa dahil mabubuhay na ang strongest samurai ng Japan na si Musashi Miyamoto. Ay lang mga senpai, don't forget to follow our page para sa pagpapakita ng suporta at ganahan kami sa pag-upload ng mga ganitong content. Na-check na magugustuhan nyo. Ay lang, paalam!